Magandang araw sa ating lahat. Ito po si Nico Fabian, nandito ulit sa programa natin Nick the Real Talk with Nico. And of course, I'm here to give you ang mga latest developments tungkol what is happening dyan po sa Pilipinas. And through this program, lahat ng mga Filipinos dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah, you will be able to be informed or you will be informed about ang mga happenings, updates, developments in the Philippines. Kaya welcome na welcome kayo po dito sa programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico, especially dito po sa Kota Kinabalu City. And of course, welcome na welcome din ang mga overseas Filipino workers, kababayan, kapatid at kaibigan natin sa iba-ibang parte ng mundo. And let us not also forget to greet ang mga kababayan, kapatid at kaibigan natin dyan mismo sa bayan natin, which we call the Philippines. The Philippines po. So today is June 23rd na, or June 23. Hope everything is running smoothly, although pangit ang notisya that I'm going to share with you regarding what happened dyan po sa Pilipinas kahapon. Kahapon po. And it reminds us, the incident yesterday dyan po sa Pilipinas, it also reminds us that it's not only in the Philippines but also in other parts of the world that the same thing is happening po. Kagaya sa Amerika po, no? Mayroon din nangyari. Ano ba ibig sabihin itong, ano ba talaga nangyari sa Pilipinas? For those who still yet to know the incident or the fatal incident that happened dyan po sa Pilipinas, particularly in the Tacloban, Leyte, and very specific dyan po sa San Jose National High School. Sa Tacloban po, there was a indiscriminate shooting incident sa loob ng eskwelahan inside the school, National or San Jose National High School yesterday morning po. And as a result of the shooting incident, 3 were declared or confirmed dead, and 23 students were injured during the incident. Who is the culprit? The culprit is a teenager po. Estudyante din siya po. Dalawa sila. They went inside the school, inside their classroom, and started indiscriminately shooting ang mga estudyante. Mga estudyante po. Bakit? We don't know. And the police authorities are still investigating the incident po. And it's a very sad news that I'm sharing with you po. And I would like to pass dito po sa Nick Talk, the Real Talk with Nico, our sincere condolences to the families of the victims. 3 of them, 1 male and 2 females, died during the incident, and 23 others were injured. Were injured po. 15, I was made to understand 15 yata yon. 15 gun-related injuries or wounds, and the remaining are those who got panic and suffered some injuries po during the commotion. But bago, I'm going to give you this news, more details on the news of the school incident, shooting incident dyan po sa Tacloban, Leyte, specifically sa San Jose National High School. Let me share with you first itong video clip that I prepared for all of you po regarding kasi wet season na tayo, and we are now experiencing, kayo po sa Pilipinas are now experiencing another typhoon, super typhoon po dyan sa Pilipinas. Ingat lang kayo, be careful ang mga kaibigan, kapatid at kababayan natin po sa mga affected areas ng typhoon. Please be reminded that in the event mayroon kayong mga advisory coming from the local authorities to vacate your respective homes or areas because of the threat of flash flood. Please do so for your own safety. Please do so for your own safety. And I would like also to remind ang government natin under the leadership of President Ferdinand Bongbong Marcos, although it is reminding us again
the flood control scandal, no? With the coming of super typhoons or typhoons dyan po sa Pilipinas, normally we experience every year 15 to 20 typhoon dyan sa Pilipinas. And this time, mayroon tayong Typhoon Francisco. Typhoon Francisco po. So I hope this Typhoon Francisco expected to leave the area of responsibility dyan po sa Pilipinas by Friday. I hope this will not cause fatalities and huge damage on properties po and inconvenience to the Filipinos po. Anyway, let me share with you po first ang latest updates when it comes to the weather condition in the Philippines. Dito po, yung weather condition sa Pilipinas and listen carefully po, especially mga Filipinos dito sa Malaysia, no? And we have our loved ones we left behind temporarily in the Philippines and Baka. They are affected by this Typhoon Francisco po. Watch and listen, and it is very important for all of us, not only dito sa Malaysia, but also overseas Filipino workers outside the Philippines po, no? To be informed on the latest weather updates dyan po sa Pilipinas. Let's watch and listen to this weather update sa Pilipinas as of this morning po. As of this morning. And nandito po. Let's watch and listen to this. Hold on. Nakamuli sa ating minomonitor na si Bagyong Francisco. Narito nga yung ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayo mga bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So simulan nga natin sa nasa loob ng ating PAR. Ito ay si Super Typhoon Francisco. Kahapon nga na alas 8 ng gabi, ito ay naging isang ganap na super typhoon na nga. Kanina alas 4 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 410 kilometers silangan ng Apari, Cagayan, nagtataglay ng lakas na hangin na 185 kilometers per hour at bugso na abot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Sa susunod na slide, ipapakita nga natin yung kanyang forecast track. Samantalang itong isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa Tropical Depression category pa nga rin. Kanina alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,680 kilometers silangan yan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Itong isang bagyo na ating minomonitor, hindi natin tinatanggal yung possibility na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, base sa ating latest analysis, hindi naman natin nakikita na makaka-apekto ito sa anumang parte ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Narito nga yung latest forecast track para kay Bagyong Francisco. So inaasahan nga natin na hanggang bukas ng umaga yung kanyang pagbagal habang tinatahak yung north-northwestward direction, and then afterwards magre-recurve ito papunta na nga sa may southern Japan or sa may bandang Ryukyu Islands. Inaasahan nga natin na posible pa itong lumakas or mapanatili yung kanyang lakas hanggang ngayong hapon bago na nga siya magkaroon ng gradual na paghina. Ikita rin natin na posible na rin itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Friday. Dito nga sa ating forecast track, nananatili pa rin malayo sa landmass na may Davao Occidental at Davao Oriental. Bukas naman sa may malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, pati na rin sa may Davao Oriental. At pagdating ng Thursday, sa malaking bahagi ng Luzon, sa may Panay Islands, Negros Occidental at Northern Samar. May nilalabas nga rin tayong weather advisory. Ito ay kaugnay nitong si Bagyong Francisco at yung southwest monsoon o habagat. So, posible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Ito ay dulot ni Bagyong Francisco sa may Cagayan at Batanes at dulot naman ng southwest monsoon
monsoon sa Palawan, Occidental Mindoro at Antique. So kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung localized flooding sa mga urbanized, low-lying at tier rivers at landslide sa mga landslide-prone areas. Yan ay for today. For tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan dulot ni Bagyong Francisco sa may Batanes at dulot naman ng southwest monsoon sa Occidental Mindoro at Palawan. At pagdating ng Thursday, mayroon pa rin tayo inaasahan na 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Batanes, sa may Occidental Mindoro, pati na rin sa may lugar ng Palawan. Alright, yan po ang latest update sa natin tungkol sa weather condition dyan po sa Pilipinas. Ingat tayo mga kababayan, kapatid at kaibigan who are dyan po sa affected areas ng Super Typhoon Francisco. No? Super Typhoon Francisco. Ingat lang tayo and follow any advisory released by the local authorities. Dito naman po sa Sabah, particularly sa Kota Kinabalu, we are also experiencing some heavy downpour since the past few days, and maybe this is because of the arrival of Typhoon Francisco dyan po sa Pilipinas. So, to my Filipinos, kababayan, kapatid at kaibigan dito po sa Sabah, especially dito po sa city of Kota Kinabalu and nearby areas wherein we experience, normally we experience some flash flood, and if your area is a flood-prone area, please listen to any advisory coming from the local authorities dito po sa Sabah for your safety purposes, no? Purposes po. So, yun po ang sitwasyon dyan po o dito and dyan po sa Pilipinas when it comes to Super Typhoon Francisco. And let's hope that this Super Typhoon Francisco will not bring fatalities and huge damages to properties and inconveniences to the typhoon victims po. And sana lang po ang gobyerno, once again, I would like to appeal or urge ang local authorities natin po, be it national and local authorities po, sana po ready na po ang mga necessary assistance to be extended to the flood victims or typhoon victims po. Alright? So, tuloy na natin ang programa natin, and this time, I will share with you another video clip, and the topic is, yun na po, what happened sa school shooting incident dyan po sa Tacloban, Leyte, particularly or specifically dyan po sa San Jose National High School, wherein 3 students confirmed dead, 23 injured. 23 injured. And let me share with you itong video clip po. It's a very, very sad news that I'm sharing with you po. But what to do? What to do? Wala tayong magawa. It happened. So I hope the authorities concerned will do something. When I talk about authorities concerned, I'm talking about the authorities dyan po sa education department natin, as well as ang mga uniform personalities natin po, ang mga police, ang mga police po. So let's watch and listen to this video clip, no? So that you will have a clear idea of what exactly happened dyan po sa Tacloban, Leyte, sa San Jose National High School regarding the shooting incident which happened yesterday morning. Let's watch and listen to this video clip. Sandali po, nandito. Alright? Lunes ng umaga, June 22, 2026, ordinaryong araw lang sana sa San Jose National High School sa Tacloban City. May mga estudyanteng papasok sa klase, may mga guro na naghahanda ng lesson, may mga magulang na akala nila ligtas na ang mga anak nila sa loob ng school. Pero bandang alas 9 ng umaga, biglang nagbago ang lahat. Sa loob ng school premises, nagkaroon ng pamamaril. Ayon sa unang ulat ng mga otoridad,
Isa umano sa kanila ay estudyante ng mismong paaralan. May mga report din na parehong lalaki ang involved at armado umano ng baril. Pero sa puntong ito, mahalagang linawin. Hindi pa tapos ang investigasyon. Hindi pa rin inilalabas ng mga otoridad ang buong identity ng mga biktima habang kinakausap pa ang kanilang mga pamilya. Hindi rin agad dineklara ang final motive dahil patuloy pang inaalam ng mga investigator kung ano ang tunay na dahilan ng pamamaril. May lumabas na report na posibleng konektado ito sa bullying na naranasan umano ng mga sospek. Pero hanggang hindi pa final ang resulta ng investigasyon, hindi ito dapat gawing siguradong dahilan. Sa mga ganitong kaso, maraming tanong ang kailangang sagutin. Paano nakapasok ang baril sa school? Sino ang tunay na target? Pinano ba ito? May kasama pa ba sila? At bakit umabot sa ganitong klaseng karahasan ang nangyari? Ayon sa police reports, patuloy na kinukuha ang testimonya ng mga witness. Tinitingnan din ang mga ebidensya sa loob ng school kasama na ang posibleng CCTV footage, statements ng mga estudyante, guro at staff, pati ang background ng mga persons of interest. Dahil sa bigat ng insidente, nag-deploy na rin ng karagdagang pulis ang Police Regional Office 8 sa San Jose National High School. Layunin nitong bantayan ang seguridad ng mga estudyante, guro, magulang at mga residente sa paligid ng paaralan. Nanawagan din ang mga otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng unverified information. Sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang maling pangalan, maling litrato at maling kwento. Kaya ang paalala ng pulisya, maghintay sa official update at makipagtulungan sa investigasyon. There was a shooting incident involving high school students in Tacloban City. This happened just this morning at 9:20 a.m. of June 22, 2026 at the San Jose National High School at Barangay 87, San Jose, Tacloban City. There were a total of 10 victims, 3 deceased, all minors, and another 3 were wounded directly because of the shooting, and 4 others were wounded when they were panicked. May mga tumalon po sa bakod, so on and so forth. So, direct victims of the gunshots ay 6 po. We have taken custody of the 2 CICL suspects, an alias Rod, 15 years old, also a student of the same school, and alias Nash, 14 years old, also of the same school. Initially, it appears that the motive of the crime is grudge for school bullying. As of now, we have recovered 40 shells, empty shells, at the crime scene. The firearms used were a 9mm Glock and a caliber 38 arm score. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. The subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office, while the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City. Alright, yun po, nakita natin ang earlier report coming from the Philippine National Police po. Yesterday yan po, nag-report sila. And mayroon tayong mga latest updates tungkol sa insidente po. No? Tungkol sa insidente dyan po sa San Jose National High School, dyan po sa Tacloban, Leyte. Leyte po. I will share with you another video clip, no? Ang latest updates sa tungkol ang number of fatalities, number of injuries that happened during the shooting shooting incident sa paaralan o sa school dyan po sa Leyte. Nandito po ang report or interview sa isang police spokesperson or spokeswoman po, si DJ
Cha-Cha, no? In their program this morning po. Nandito, let me share with you po, so you will know ang latest updates tungkol the number of fatalities and the number of injuries and ano talaga ang latest updates tungkol sa investigation ng police authorities. Let's watch and listen to this po. Sandali po. Alright? Sandali. Yes po. Lieutenant, latest report po. Hold on. Hold on po. Yes po. Lieutenant. Alright, nandito. Let's watch and listen to the interview of DJ Chacha sa Ted Filon program this morning. This morning po. Yes po. Lieutenant, latest report Hold on. po. Confirm. Hold on po. Alright, nandito. Let's watch and listen to this. Okay, sandali. Kay Police Lieutenant Evelyn Diaz, ha? Ang interview ni DJ Chacha at saka ni Ted Filon sa programa nila Ted Filon from 6 a.m. in the morning hanggang 10 a.m. This morning po, from Monday to Friday. Let's watch and listen to this video clip. Hold on po. Nandito. Yes po. Lieutenant, latest report po. Confirmed 3 po yung patay, pero yung injured po kasi iba-iba ang bilang. Ilan po talaga yung injured kahapon doon sa insidente po sa shooting? Ilan po? Good morning po, ma'am. May pinahawakan po tayo na progress ngayon at 11:26 p.m. po. Ito na pinasa dito sa Tacloban City Police Office from Police Station 1. Nandito po yung recap nila. Umaabot po sa 23 yung total na victim. Out of this 23 is 3 po yung deceased. Yung total firearm-related injuries naman po is nasa 15 at yung non-firearm related injuries naman natin is nasa 5 po. Kaya sa total na recap nila, umabot po ng 23 yung victim. Okay. Ma'am, dyan po sa recap na makikita rin po ba natin kung ilan pa po sa mga injured ang nasa ospital pa? Meron ditong mga admitted, ma'am. As of today, hindi lang natin ma-sure kung alin dito yung na-release na, na-discharge na. Doon po sa 3 patay, ilang taon po itong mga batang ito at ano pong tama po nila ng balak? Abis po dito sa hinahawakan natin, ay nasa 14 at 15 po ito. Isang male, tapos 2 female. So, hypovolemic shock po ito due to gunshot wound yung nakalagay na cause of death ng mga batang ito. Ulitin lang po natin yung cause of death po ng 3 bata. Saan po ulit yung tama ng bala? Ang nakalagay lang po is hypovolemic shock due to gunshot wound po ang nakalagay na cause of death ng mga bata, ng 3 bata po. Yes po. Lieutenant, balikan lang po natin yung timeline ng pangyayari kahapon based on the report na hawak niyo po ngayon. Ano po exactly ang nangyari? Yung nangyari po is na yung 2 suspect po is pumasok po ito sa eskwelahan kasi estudyante nga po ito ng eskwelahan at nagpaputok ito habang ongoing po yung classes, no? At yun nga po is nag-cause ito ng panic sa mga estudyante, pati na rin po sa mga teachers at kaya yung mga estudyante meron po ngayon tumakbo palabas ng school at meron naman pong nagtago sa loob ng classroom na lang at natakot na pong lumabas. Ito pong dalawa is magkahiwalay na nagpaputok sa ibang lugar sa loob ng campus at pumasok nga po ng classroom kaya may natamaan po tayong mga bata na nagtatakbuhan at nagtatago sa loob at labas ng classroom. Klaruhin muna natin at siya, Teniente. Balikan ko lang po yung mga victims po dito. 3 po ang patay. Ano po yung mga edad po ng biktima dito? 2 babae kanyo at 1 lalaki, ma'am? Yes po, opo. Opo, sir. Ano pong edad, ma'am? Yung lalaki po natin is nasa 15 years old po. At yung 2 po nating babae is isa po doon is 15 at yung isa ay 14 po. Opo. Ito hong mga...
Alright, yan po, narinig natin si Lieutenant Evelyn Diaz confirming na 3 namatay sa shooting incident dyan po sa National or San Jose National High School dyan po sa Tacloban. Sa 3, isang lalaki, age 15, and another 2 females po, 15 and 14 years old. And 23 injured po. Out of the 23, 15 sustained gunshot wounds, and the remaining, yun nagpanic sila po, and they were injured while running or escaping from the commotion. So, malungkot na balita ito po. Akala natin, no? Normally, ang mga parents, once they will send their children to school, they natural lang yun po. We think that ang mga bata natin are safe sa eskwelahan while we go to our respective offices or sa mga trabaho natin po. Paano nakapasok ang baril? No? Itong 2 suspect, 15 and 14 years old itong lalaki po. No? Paano? Mayroon ba tayong security? Definitely, I think may security guard tayo dyan. But nakapasok din ang sabihin natin itong baril, no? And when they went inside the campus, they went straight to their classroom and started indiscriminately shooting ang mga classmates nila and mga other students sa campus po, resulting to 3 deaths and 23 injured. They were arrested already po, no? Na-surrender na, and the authorities concerned are now investigating the incident po, no? Investigating the incident. So, very sad incident that we experienced dyan po sa Pilipinas yesterday. And of course, it will remind us also what happened dyan po sa iba-ibang parte ng mundo, especially sa Amerika. If I remember right, nakita natin mga report similar incident po that happened in America in 1999, and mayroon yata din yun po nangyari dyan po sa 2024, no? 2024 po, shooting incident sa eskwelahan. And ano ba ito? Coincident ba ito? Or ano ito? Has something to do with ang belief ng mga youngsters natin po, no? Ang mga youngsters. Because if you notice, I don't know if everybody noticed, but si Ted Filon also noticed this thing po, ang damit ng suspect, ng 14 years old po, he is using a t-shirt, may print dyan po ang KMFDM. KMFDM is a German musical band, no? Musical band, and the meaning of KMFDM is no pity for the majority po. No pity for the majority. And ang mga previous incident sa Amerika po, nakita natin po na they are all using, mga suspects were using itong damit with printing ang KMFDM. KMFDM or no pity for the majority in German language yun po. So let's watch and listen to the commentary or statement made by Ted Filon during his program this morning. And ano ba po? What do you think? Mayroon ba connection dyan po sa insidente kahapon sa Tacloban or wala? Let's watch and listen to Ted Filon po. Nandito po. Sabi ng ban. Alright, nandito po. Sandali. Okay. Let's watch and listen to Ted Filon. Ang statement made by Ted Filon during his program this morning. Nandito po. Alright. Ang KMFDM. Ano ho ba ang commonality nitong isa sa mga
minor de edad na sanggol sa pamamaril na ito kahapon sa San Jose National School sa Tacloban, National High School sa Tacloban. Itong batang ito nakasuot po ng t-shirt na may markang KMFDM. Sa iba po siguro, parang hindi ho napansin yun o hindi pinapansin na para bagang pangkaraniwan lang pong t-shirt. Uulitin ko ha, hindi ko sinasabi na itong bandang ito ang pinagmumulan ng violence o anuman. Pero may commonality po kasi. Itong bata na sangkot kahapon, meron siyang post na nasa firing range, may sukbit na baril at naka-t-shirt po ng KMFDM. Kahapon din po nung mangyari ito rin po ang kanyang suot na t-shirt. Mga kapatid, ito pong KMFDM na ito ay isa pong German rock band. Ang ibig sabihin ng KMFDM ay sa wikang English, no pity for the majority. Ito po kasing mga nangyari na shooting sa ilang pong paaralan sa Estados Unidos, nataon din po naman na ang iba po sa mga may gawa nito nagsusuot din po ng naturang pareho pong t-shirt at pareho po yung mga marka ng kanila pong suot. Doon po sa Colorado, yung pong Columbine High School Massacre, nangyari po ito 1999. Dito nga po unang napag-usapan itong bandang ito, itong KMFDM na ito, kung saan po isang minor de edad, itong si Dylan Klebold at si Eric Harris, 18 anyos, namaril po ito. 13 estudyante po at isang guro ang patay dito. 23 ang injured. Itong dalawang ito, mga kapatid, ginawa ang krimen sa panahon po nung launching ng kanta ng bandang ito. At sila din po, ito rin po ang suot ng mga t-shirt ng mga batang ito. Sa Perry High School shooting po, Enero 4, 2024, si Dylan Butler po, 17 years old ang suspect dito. Sa Iowa po naman ito. Ang casualties dito, 3 ang patay, 6 ang injured. At dito po sa pinakahuli, mga kapatid, ito po lamang, ito bago po mangyari itong Enero 4 na shooting sa Perry High School sa Iowa, may babae po din na suspect, si Natalie Lynn Rubno. Ito po ay 15 anyos at namaril din po siya. Ang patay po dito ay isang estudyante, isang guro at 6 ang injured. Nangyari po ito doon sa Madison sa Wisconsin po naman. At ito pong si Natalie na ito, sa firing range din po, kasama yung tatay niya, ang suot niyang t-shirt, ganun din po. Pareho po nitong suot itong mga batang ito. So anong punto dito? Ang punto, mga kapatid, rito, yung sinasabi nga ng iba, doon po sa mga artikulo na kung saan nga po nababanggit itong bandang ito, nasabi nga, it's not the music, Hindi po yung music. Yung mga lyrics nito, kapag binasa mo, yung iba po mahirap intindihin. Pero sinasabi nga ng banda, hindi kami na humihikayat ng violence. As a matter of fact, yan ang aming gustong labanan. At ito ngang pamamayagpag ng napakaraming baril sa lipunan. Pero may sinasabi po yung iba na yung copycat, yung ginagaya, yung minor de edad na murang kaisipan, na gustong gayahin yung ginawa ng iba. Sa kasamaang palad po, mga kapatid, yung pong binanggit ko na mga ehemplo dito, ang lahat po ng shooter dito ay nagpatiwakal. Opo. So ito ho ngayon, mga kapatid, nga ang sabi ho namin, pinakamaidam din yung pong pagsuri sa digital footprint nitong mga sangkot dito tungkol po doon sa mga website na kanila pong pinupuntahan, partikular po yung mga grupo na ito po ang sinasabi. Ito po ang kanila pong mga pinag-uusapan. Ito po ang kanila pong binabanggit. Yung pangongopya sa mga ginawa ng ilang mga minor de edad na pamamaril sa iba't ibang paaralan doon sa Estados Unidos. Correct. At importante na rin pong tignan ngayon ang Alright, yan po, narinig natin ang obserbasyon ni Ted Filon po, ni Ted Filon, a very respectable commentator
newscaster, newscaster, media personality dyan po sa Pilipinas. Ano ba ito po? Ginagaya? Or just a coincidence po, no? Kasi ang suspect, one of the suspect, yung dalawang teenager, one of them is using itong t-shirt na may printing po, KMFDM. This is a musical rock band sa Germany, and the meaning of KMFDM is no pity for the majority. We are not saying anything, but baka coincidence lang ito. But at least the authorities now, they are looking into this issue po, no? Whether it has something to do ang sabihin ng ginagaya ba yon mga teenagers, mga bata natin ngayon. And of course, itong mga social media posting, medyo mahirap na po when they start posting itong mga baril, they're in the firing range, so forth and so on. So, let's see po what the authorities will do. In fact, si Senator Ruben Padilla is now, he already mentioned yesterday po na kung pwede, baba ang na Juvenile Act, natin, dyan po sa Pilipinas to 10 years old. To 10 years old po. Kasi iba na ngayon ang mentalidad ng mga bata natin po, no? Kailangan na yun po. And I think the senators will support itong proposal ni Senator Ruben Hood Padilla. Padilla po. So, yon ang latest updates natin. But hindi naman lahat ng mga news natin, sabihin natin, sad news po. Mayroon din tayo dito po. I have a video clip here po showing na paano ang mga Filipinos, the Filipinos are caring, loving, and God-fearing people po. Let me share with you a very touching moment of Vice President Inday Sara Duterte. I don't know where it happened, no? But itong video clip po, it is showing that while Inday Sara Duterte, Vice President Inday Sara Duterte was sa convoy niya po, I don't know what area is that, no? And nakita niya po tatlong bata, waiting for her to pass by and wave, no? What she did po, very touching ito, no? Very touching. For me, it's very touching. What she did po, unusual ito for other politicians, I'm sorry to say this, but this is my own observation. She stopped and went down and greeted ang tatlong bata po. And not only that, she also gave some toothbrush, showing her love, care sa mga bata. Sa palagay ninyo po, sa inyo po, is it touching or not? Para sa akin po, very touching ang gesture made by Vice President Inday Sara Duterte. Nandito po. Alright, nandito. Let me share with you itong video clip po. Very touching talaga po. Hold on, sandali. I try to, muna ito. Alright. Okay, nandito. Let's watch and listen to this. Unong. Tara, Nina!
So yun po, no? Very touching. She really stopped, took a time off sa schedule niya po, and went down and give some attention sa mga bata po who earlier nandun sila sa daanan to even just wave ang Vice President, no? But what Inday Sara Duterte did was she stopped ang convoy niya, went down, and gave a little attention sa mga bata. And mga parents po, they really appreciated what Vice President Inday Sara Duterte did po. No? Yun ang Vice President Inday Sara Duterte. We seldom see this kind of official natin po, especially kung nasa taas na talaga sila po ang position to do this thing po. And anyway, for me, I look at it as a very touching gesture made by Inday Sara Duterte po. No? Inday. No wonder ang trust rating and ang performance rating ni Inday Sara Duterte po is being appreciated by a lot of Filipinos dyan po sa Pilipinas. Okay, siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin. But before I'm going to conclude itong episode natin for June 23rd, no? Today is Tuesday. Let me remind you again about this, sabihin natin, white ribbon rally to be held, scheduled to be held dyan po sa Pilipinas on June 28. That will be on Sunday po. On Sunday. So, let me share with you itong announcement made by ang grupo, mga leaders, religious group po, announcing about the scheduled rally on Sunday po dyan po sa Pilipinas. Hold on po, nandito. And ito po. Let's watch and listen to this video clip po regarding the plan or scheduled rally dyan po sa Pilipinas on Sunday, June 28. Lahat ng sangkot, Nagsama-sama ang apat na malalaking religious groups para buuin ang White Ribbon Movement, isang kilusang kontra korupsyon na walang sisinuhin o pampanigang personalidad. Isang malaking rally na tinawag nilang White Ribbon Movement March ay tinakda nila sa June 28 sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasama rin nila ang ilang civil society groups. Inaasahang nasa 10,000 katao ang dadalo sa pagtitipon upang magdasal at ipahayag ang mga saloobin ukol sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Pagpapatuloy daw ito sa trillion peso march na una ng nangalampag kontra korupsyon ukol sa flood control scam. The Filipinos, tayong lahat deserve a better future. And we believe, no, that the better future can only be achieved through better politics. Politics that serves the people's interests, protects human dignity, and is guided by justice rather than greed. Ang daming mga Pilipino ngayon, subalit ang karamihan ay natutulog. Hindi sinusuportahan ang tama. So ang kailangan po natin ay gumising tayo sa katotohanan. Wala ho tayong pinapanigang, wala tayong sinasamahang pinapanigang political position. Kundi ang ating sinasamahan ng ating mga kababayan, naghihirap ang mga mamamayan. Ilan sa mga pangunahing panawagan nila, wakasan ang korupsyon, lipisin ang makatotohanan ang mga sangkot sa katiwalian, suportahan ang tunay na anti-political dynasty bill at ipatupad ang reforma sa eleksyon. Ayon sa mga grupo, ang paghahanap ng pananagutan, walang pinipiling kulay, kailangan lahat ay singilin at walang pagtatakpan. Alright, yan po. Just a reminder that we are going to have, or they will be having, or organizing a wide ribbon rally, peace rally po dyan sa EDSA Monument, People's Power Monument sa EDSA on Sunday, June 28 po. Kung may time kayo po, why not? Why not participate in the rally? After all, this is a peaceful rally po to make sure na kung mas marami tayo po, mas
louder ang boses ng masa sa mensahe nila sa gobyerno natin po about the flood control project scandal, no? Na galit ang mga Pilipino. So, siguro, hanggang dito na lang muna ang episode natin for today. And once again, si Nico would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Ingat lang tayo po, no? Ingat lang tayo and make sure that we do our best this week po. Hidop Malaysia, Sababole, mabuhay ang Pilipinas. God bless the world. Bye! I'll see you in my next episode. Ingat! I love you all.